Diyos ko, Rob. Ano ba yan? Pulang ilog. Ang laki ng kuko. Kita mo yung malalaking sipit nila? Palakang puno. Bumalik na ang mga palakang puno. Nahuli ko siya. Ano? Kaya ilalagay natin sila sa timba. May mga linta rin siya. Umaagos ang tubig. Kumusta na kaya ang bitag natin sa isda? Wow, grabe. Oh. Oh. Meron na tayo. Handa ka na ba? Tingnan mo. Hindi. Ako na bahala sa kanya. Ako na dyan. Kamusta, BB Nation? Welcome back sa isa na namang awesome na video, mga tol. Ngayon, nandito ulit tayo sa mga imburnal na nakita natin kamakailan. At ito na ang part 2, mga tol. Matapos ang malakas na ulan, syempre, mas mataas na ang tubig ngayon. At ngayon, ibang-iba na ang itsura ng lugar. Kung napanood niyo yung video na to, alam niyo na may nahuli kami mga astig na isda dito. May mga malalaking isda, may mga makukulay na astig na isda. At lahat ng mga imburnal dito, may imburnal dito, may imburnal doon, at may maliit na bilog na imburnal doon sa kanan. Kaya tingnan niyo to. Lahat ng tubig umaapaw ngayon. Dati, tuyo na tuyo dito. Tingnan niyo. Lahat ng tubig galing sa ulan, umapaw na. At ang imburnal ay punong-puno na ngayon ng tubig. Malakas ang kutob ko na maraming isda dito ngayon kasi may mga isda na dati sa imburnal. At kung makikita nyo yung mga butas dyan, pwede talagang makapasok ang mga isda mula sa imburnal. Kaya baka may mga isda dito ngayon. At kung meron man, mga tol, kapag bumaba na ang tubig, mamamatay sila. Kaya ililigtas natin sila ngayon. Titingnan din natin yung ibang mga imburnal. Manguhuli tayo doon, tingnan natin kung ano mahuli natin. Oo, mga tol, tara na. Diyos ko, hindi ko man lang napansin. Tingnan nyo, patay na bluegill yan. Tingnan nyo to. Grabe, agad-agad, mga tol. Ibig sabihin, may isda talaga dito. At yan ay maliit na bluegill. Tuyo na siya. Huli na tayo para sa kanya. At siya ay... Tama, ano? Diyos ko, malaking isda. Hindi. Pumasok siya sa imburnal, Rob. Malaking isda yon. Bumalik lang siya sa imburnal. Pero tingnan mo to. Yak! Ang ganda ng molly na yan. Grabe ang ganda niyan. Alam ko na may mga isda pa talagang buhay dito na susubukan nating iligtas ngayon. Naglagay kami ng fish trap dito sa imburnal na to at nakahuli kami ng mga astig na crane crayfish. Kapag may mga native na isda tulad ng mga bluegill na ito, siguradong may mga astig na bagay na makikita dito. Titingnan natin kung mahuhuli natin sila ngayon. Excited talaga akong makita kung ano ang makukuha natin. Grabe to, mga tol. Tuyong-tuyo lahat to dati. Walang tubig dito noon. May isa dun sa kanto. Teka lang, subukan ko yan. Ano yun? Gumagalaw siya. Nakakatakot to. Ano to? Pagong? Pare, mukhang pagong nga yan. Tingnan mo tong maliit na to. Balot siya ng lumot. Akala ko bato lang. Yan palang hinahabol ko, mga tol. Akala ko isda nung una. Tapos akala ko bato. Pero pagong pala na maliit. Ang cute niya. Tingnan mo siya. Uy, tol. Mukhang ayos lang siya dito. Hindi natin siya kailangang iligtas kasi kaya naman niya maglakad sa lupa at pumunta sa lawa doon. Maliit pa siya. Pare, may kapansanan siya. Diyos ko, paan niya yon? May maliit siyang putol. Wala na yung isa. Diyos ko. May mga linta pa siya. Kailangan sigurong tanggalin natin itong mga linta sa kanya at dalhin siya sa bahay ko. Tingnan mo yung linta na yan. Ang laki niyan. Diyos ko, nakakadiri yan. Yak. Tingnan mo tong dalawa. Nasa likod niya sila. Ang sago niyan. Sige. Alam niyo, mga pare, balak ko sanang pakawalan siya. Pero kailangan talaga niya ng tulong natin. Dadalhin natin siya sa bahay, aalisin lahat ng linta at aalagaan siya. Lagyan natin ng tubig itong timba at ilagay siya dito. Tapos tuloy lang tayo, mga pare. Grabe, ang hirap makita ngayon. Ang daming isda, sigurado ako. Nakikita ko sila pero mga pare, tingnan niyo itong mga bato. Paspas silang sumusuot sa pagitan ng mga bato ngayon. Baka kailangan natin maglagay ng fish trap dito para mahuli sila kasi ang bibilis nila. Pero susubukan ko pa rin ang makakaya ko. Nasaan na yon? Nakita ko yung dumi ng isda. Nasaan na yon? Seryoso, may nakita talaga ako. Ayan oh, kumikinang siya. Diyos ko, ano yon? Ang laki, ang ganda. Diyos ko. Pare, ang ganda ng jewel cichlid na yon. Tingnan nyo, mga tol. Isa yan sa pinakamagagandang jewel na nahuli natin itong mga nakaraan. Jewel cichlid, mga tol, invasive species to dito galing sa aquarium trade. Medyo mas karaniwan kaysa sa ibang isda na nahuhuli natin. Pero astig pa rin yan na nahuli natin. Tignan nyo yung mga asul na tuldok sa mukha niya. Ang astig, mga tol. Karapat dapat siyang isama natin pa uwi. Kaya ilalagay natin siya sa timba at dadalhin pa uwi sa mga panko sa likod ng bahay. Ang ganda talaga niyan, pare. Ang cute niya. Kumusta, tol? May bago kang kaibigan. Huwag mo siyang kainin, ha? Sige, Diyos ko, Rob, katabi mo lang. Katabi mo lang. Nakalabas ang likod niya sa tubig. Tignan mo tong isda na to. Oo, malaking tilapia, pare. Uy, kumusta, tol? Uy. Malaking isda to, mga tol. Nasa mababaw siya kanina. Siguro akala niya kung tuloy-tuloy siya dito, makakauwi siya. Pero sa kabila talaga ang daan. Kaya nagkamali siya. Ang tawag dito ay Mozambique tilapia yata. Oo, isa to sa mga astig na tilapia na pwede mong mahuli. Medyo maganda nga tong isda na to. Makikita mo dito yung guhit, yung pulang marka, ang gaganda ng mga palikpik niya. Hindi talaga natin pwedeng ilipat tong isda na to. Bawal yon. Pero kung ihulog natin siya sa malalim na bahagi ng kanal, baka makabalik siya sa mismong imburnal. Ihulog natin siya sa malalim na bahagi. Ayan na siya. Kawawa naman ang mga isda na to, pare, patay na. May parang braso ng ulang dito. Tignan mo yan. Nung huli tayo nakakita ng ulang, may asul at kahel siya. Ito, may asul din. Tignan mo yung asul dyan, tapos may kahel din. Meron pa ulit isa pang kuko. Sige, ito mga ulang na to. Ewan ko kung paano, pero nawala ang mga braso nila. Mukhang may isa pa. May nakatira dito. Diyos ko. Nagulat ako, tinakot mo ako.
Buhay pa ba siya? Ayon, yung kuko lang niyang nakalabas. O sige, may ulang sa putik mga tol. Kakadiskubre lang namin ng mga ulang na nabubuhay sa putik. Mukhang mataas talaga ang tubig dati, hanggang doon sa taas. At malamang, umakyat dito ang mga ulang ginawa nilang tahanan. Tapos napilitan din silang bumalik. Napalayas. Ilalagay natin siya sa timba. Ang astig niya. Tignan niyo yung kulay niya. Ang ganda ng ulang na to. Ayos, dumadami na ang koleksyon natin. Kada segundo mga tol, tara pa. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahuhuli natin dito. May isa doon? Oo, hindi yan yung nakita ko kanina. Buhay siya. Buhay siya. Buhay siya. Isa na namang tilapia. Pero hindi yan yung nakita ko kanina. Parang kulay orange yung nakita ko. Kailangan natin siyang ibalik dito. Bawal natin siyang ilipat. Alam niyo mga tol? Matagal-tagal na rin tayo dito. May nahuli na tayong ilang isda, ulang at pagong. Sa tingin ko, ilalagay na natin yung fish trap natin mismo sa imburnal. Wala masyadong isda dito. Sa tingin ko, dahil pa rin yan sa kaya nilang pumasok at lumabas sa mga butas na to. Sige, tara na. Ibababa ko na siya mga tol. Noong huli tayo naglagay ng fish trap dito, may nahuli tayong mga kakaibang bagay. Mga bagay na hindi ko pa nahuhuli dati. Habang naghihintay, tingnan natin yung isa pang imburnal. Baka may mahuli tayo. Tumingin kayo sa taas dyan. Grabe. Nakita ko lang gumalaw. Oo, may nakita akong malaki. Hindi ko nakuha. Ang daming isda doon tol. Nakita ko yung bluegill. Parang may nakita rin ako mukhang peking cichlid o kung anuman. Kukunin ko yung isa nating casnep. Susubukan kong ibaba yun at tingnan kung mahuhuli natin siya sa ganung paraan. Sa tingin ko, sasabit ka, malamang. Oo, nakuha natin ulit. Wala na tayong ibang fish trap dito. Kaya kailangan natin bumalik at subukan hulihin yung mga isda sa ibang paraan kasi sobrang bilis nila. Pero nakita natin sila, nandun sila. Ngayon mga tol, eto na yung mas sayang parte. Sige, matagal ko na itong hinihintay. May bilog na imburnal doon, maliit lang, napaka-unique at marami tayong nahuli na astig na mga bagay doon. Pupunta tayo doon, bubuksan natin at huhulihin gamit ang maliit nating lambat para makita kung ano ang makukuha natin. Sige mga tol, ganito ang gagawin natin. Kukunin natin itong tubo. Ito yung imburnal na sinasabi ko. Ngayon, kung babasahin mo yung nakasulat dito, tingnan mo. Sinasabi, huwag magdulot ng polusyon. Oh, Rob, kaya huwag mo nang isipin pa. Hindi ko gagawin yon. Sinasabi rin dito na dumidiretso ito sa mga daluyan ng tubig. Mga tol, alam nyo na ibig sabihin nun. Ibig sabihin may mga isda doon at dumadaloy papunta roon. Kaya nakakonekta ito sa isang kanal o lawa. Hindi pa natin alam, pare may mga isda talaga doon. Diyos ko, nakita mo yon? Tignan mo yung mga alon. May mga isda talaga sa ibabaw ngayon. Boom! Ano yon? Diyos ko, Rob, pare nakita mo yon? Sige, sasusaw lang ako sandali. Alisin nyo lahat ng mga debris sa ibabaw mga pare. Hindi natin alam kung gaano kalalim to. Malaking misteryo, pero ang alam lang natin, may mga isda dyan. At ayun, may palaka sa puno. Marami pang palaka sa puno. Bumalik na naman ang mga palaka sa puno. Nakuha ko siya. Marami tayong nahuli na ganito nung huli tayong nandito. Tingnan nyo, bumalik sila. Masaya to, gusto ko sila. Oh, tingnan mo. Oo, isasama natin siya sa biyahe. Huwag na lang, tumalon siya palayo. Bastos naman nun. Sige, alam nyo, simulan na natin ang paglalambat mga pare. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng isda. May tubo dito, kumukonekta ito. Sige. Kaya kung ano man ang mga isda na nandito, hindi sila nakakulong dito. Nakikita ko yung tubo sa ilalim. May maliit na butas na pwede nilang pasukan at labasan. Hindi ko alam kung saan papunta yon pero may butas akong nakikita. Sige, may napupuntahan na tayo. Unti-unti nating natutuklasan ang mga misteryo ng imburnal. Diyos ko, pare malalim pala. Ano ba yan? Grabe. Ano to? May palakang puno at isda. Patay na yung isda. Pinatay siya ng palakang puno. Uy pare, wag. Tumalon ba siya pabalik? Hindi siya tumalon pabalik. Tignan mo siya. Ayos na naman siya. Uy, okay. Diyos ko. Ayan na. Halos tumalon siya sa bibig ko. May isda tayo mga tol. Sa tingin ko, hindi na siya buhay. O, sigurado akong patay na siya. Anong klaseng isda yan? Parang maliit na pike o kung ano man. Pike talaga yan pare. Grabe mga tol. Parang pike talaga yan. May isa pang palaka. Ito, iba ito. Ano to? Diyos ko. Ano ang saya nun? Ito ang imburnal ng mga palaka. Mukha siyang dapat ang pangalan niya ay Dumpy. Oo. Sige, babalik tayo sa loob. Tingnan natin kung ano pa makukuha natin. Hindi ko nga maabot ang ilalim, Rob. Nakakuha ako ng putik. Ano ba yan? Ulang? Tingnan mo yan, isa na naman. Siguro mga hybrid sila ng asul at orange. Kasi tingnan mo ang daming asul. Ang daming orange. May pula pa nga. Ilalagay natin siya sa timba. Pangalawa na yan na nahuli natin. May putik kahit saan. Ang dumi niyan. Talagang nakakadiri. Ano yun? Oh, tingnan mo dito. Isa yung baby. Ang cute niyan. Sige, ang astig talaga. Ilalagay natin itong maliit na to doon. Ang cute talaga. May iba pa ba? Sa tingin ko, wala na. Dihan mismo. Mukhang ulang yan. Uy pare, alam namin nandyan ka. Sige mga tol, alam kong hindi halata pero ulang yan. Ang dami naming nahuhuling hipon. Sige, ngayon, kaya nakakahuli tayo ng isda, nakakahuli ng ulang, at marami pang iba. Kaya ang gagawin natin mga tol, susubukan nating tuklasin ang ilang misteryo dito sa imburnal. Magtitest tayo ng lalim. Mayroon tayong maliit na pamingwit, maliit na kawil, at isang palaka. Ibababa natin ito doon at titingnan natin kung gaano talaga kalalim. Ayan na, mukhang matatagalan ito. Mukhang sobrang lalim. Diyos ko, Rob, parang ang daming isda sa ibabaw ngayon. Nakuha ko siya. Ano? Diyos ko, pare. Grabe, anong nangyayari? Parang 1,000,000 na mosquito fish yan ah. Oo, ang daming isda. Saan sila galing? Ano to? Ilalagay ko sila sa timba. Ang weird talaga. Siguro na istorbo natin yung ilalim, kaya umakyat silang lahat sa ibabaw. Pero tingnan natin. Sige, nasa ilalim na talaga tayo. Diyos ko, nakakatakot talaga. Ang lalim talaga. Ayun ang palaka ko. Sige, ano yun? May nakakapit na ulang dito. Naiwan sa
Diyos ko. Kumapit talaga. Tingnan mo, sumama siya sa biyahe pare. Nakakatawa yon. Bitaw na, bitaw na. Bitaw na, sa palaka. Oo, tama na. Idadagdag natin siya sa timba. Tingnan mo ang cute nating pagong pare. 3 lang ang paa niya. Tingnan mo yan. Espesyal siya pare. Kasama siya sa atin. Totoo yan. Eto na, isa pang salok sa ibabaw. Mas marami pang mosquito fish bro. Tingnan mo yan. Pare, mas malaking isda. Tingnan mo yan. Tilapia yan. Oo. Na-excite ako sandali. Akala ko mas astig na isda pero mas malaki nga yan. May isa pang tree frog. Tingnan mo. Nasa tubig ba sila? Sa tingin ko oo. Kasi biglaan na lang siyang lumitaw. Anong ginagawa mo dyan, tol? Ang cute niya oh. Isa pang ulang. Ang laki niyan. Puti ba yan? Rab. Uy, ang liwanag ng kulay niya. Ang interesting nun. So ito, sobrang liwanag ng kulay ng ulang na to. Hindi pa namin alam kung colored talaga siya. Masyado pa siyang maliit para masabi. Pero tingin namin may colored na ulang dyan. Kasi yung mga nahuhuli namin parang halo ng asul at orange, parang ganun. Ayan mga tol. Ang daming ulang sa imburnal at marami ring isda. Tingnan nyo to. Sigurado akong may nahuli ako. Hindi ako nabigo. Oh. Pre, yun ay orange na ulang. Parte yan ng orange na ulang. Parang braso niya yan. Pre, yun ay sipit ng orange na ulang. Saan ang orange na ulang? Wala naman tayong nahuling isa. Diyos ko, Rob, tignan mo. Pre, isa pa. Ito rin may konting lumot sa shell. Pre, 2 pagong na ang nahuli natin ngayon. Sige, hindi tayo masyadong nakakakuha ng isda, mga tol, pero may nahuli tayong mga palaka. Nakahuli ng ulang at nakahuli rin tayo ng mga pagong. Tignan niyo to. Magkakaibigan sila pre, ang magkapatid na lumot. Ang astig nun. Mukhang magkaibang species sila. Sige, ilalagay na natin sila sa mga timba ngayon. Pre, 2 to. Grabe, 2 pagong. Ano yon? Pre, ano yon? Tingnan mo yan. Diyos ko, ano bang nangyayari? Tingnan mo to. Pre, bumabaha na habang nagsasalita tayo. Tingnan mo to. Diyos ko, bumubulwak ang tubig. Paano na yung bitag natin sa isda? Pre, tumigil na. Tingnan mo, yung tubig mga tol, bumubulwak kanina mula sa imburnal. Ngayon, bigla na lang tumigil. Ang weird nun. Pero dahil doon, maraming isda at maraming tubig ang naitulak palabas ng imburnal, papunta dito sa munting naipong tubig. At sa tingin ko, mga tol, mas marami pang isda dito ngayon kasi sariwa pa. Pero nandito rin ang bitag natin sa isda na dinaanan ng parang maliit na bagyo sa ilalim ng tubig. Pero tignan mo to. Pero may nakuha tayong isda. Sa tingin ko. Oo, meron niya. Pre, tignan mo to. Anong isda to? Ano yan? Oh, ano? Ano yan? Ano ba yan? Grabe. Mga tol, hindi ko pa yan nakita dati. May nakuha pa tayong ibang isda. Tignan mo to. Nakuha natin yan. May mga mayan tayo. Ang galing. Ang ganda. Oo, ang galing talaga. Makakawala natin ulit ang mga mayan. Pero tignan mo to. Grabe. Pare, yan na ang pinaka-astig na molly na nakita ko. Pare. Wow, grabe. Tingnan mo ang pagka-Dalmatian yan. Wow. Sige, yun nang nahuli natin sa fish trap. Mga 20 minuto lang yun nandoon, pero may nakuha tayong 2 keeper. Isang misteryosong isda. Wala tayong ideya kung anong isda yon. At saka, isang malaking Dalmatian molly. Ilalagay natin siya sa timba. Tapos, siguro maghahanap tayo sa damuhan dito sa gilid at titingnan kung may tinulak na isda palabas ng baha mula sa imburnal. May isa ba dyan? Dito mismo. Hello? Tingnan nyo, nandito na siya sa pinakagilid mga pare. Isa na namang tilapia yan. Relax ka lang boss. Grabe yan. Kapag nangyayari yon, ewan ko kung bakit, pero tinutulak ng tubig lahat at tinatapon ng mga isda dito sa mababaw. At karamihan siguro sa kanila, hindi nakakaligtas. Kaya ang daming patay na isda. Malamang namatay sila dahil doon, kung ano man yon. At ilalagay natin itong isda sa mas malalim na tubig. Maghanap pa tayo. Ano yun? Rob, pare, nagbibiro ka ba? Oo. Oh, ito na. Papasok na tayo. May makukulay na ulang dito. Puti yan, di ba? Tingnan mo siya. Gumagalaw siya sa damo ngayon. Saan siya napunta? Sa tingin ko, nandito siya. Oh, nandito nga siya. Tingnan mo yan. Pare, grabe. Ang laki ng puting ulang, pare. Wow, Diyos ko. Tingnan mo yan. Uy, tol, nahuli kita. Nahuli kita. Tingnan nyo to. Ang laki ng puting ulang, mga tol. Alam nyo, patunay pala yung orange na sipit na nakita natin sa imburnal. Ngayon, alam na natin mga tol, siguradong marami talagang makukulay na ulang dito. Hindi lang talaga tayo nakakakuha ng isa dati, pero ngayon, nakuha na natin. Tingnan mo siya, nakapost pa siya ngayon. Oo, parang nagpapakita pa ng peace sign. Parang sinasabi niya, ayos lang ako, anong balita? May normal na ulang dyan. Tingnan mo, ang daming ulang dito tol. Yun ba, isa pa? Tingnan mo, parang hybrid yata to. Tingnan mo yung asul sa mga sipit niya. Ang astig. Oo, kita mo yung asul? May asul din ito. Oh, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ang dami nating nahuhuling ulang mga tol. Grabe, ayan na sila. Oo, mga tol. Kumuha tayo ng lambat at magsimula tayong magsalok doon. Oo, isa na naman. Tol, ang dami talaga rito sa maliit na bahaging to. Diyos ko, ang laki ng molly na yon. Nakita mo ba yon? Tingnan mo, yan na ang pinakamalaking molly na nakita ko. Yan ang pinakamalaki na nakita ko, grabe. Ang laki niya, tol. Tingnan mo yung molly, tol. Mas malaki pa siya kaysa sa ulang. Ilalagay natin siya sa timba at susubukan nating iuwi at iligtas siya. Mga tol, grabe yan. May mga patay na isda. Meron pang ibang patay na isda.
Tingnan mo to, patay na mayan yan. Grabe. Tol, isa pang bluegill. Patay na rin. Anong nangyayari ngayon? Diyos ko, yung ulang nakasakay sa pagong. Nakasakay talaga siya sa pagong. Oh, sumama ka na sa kaibigan mo. Ako na, ilalagay ko na rin itong dambuhalang molly dyan. Ang astig talaga niyan. Tara, ilagay ulit natin yung bitag at sana hindi na ito masira ng kakaibang agos ng tubig. Ibabalik natin yung bitag ng isda. At tol, mukhang makakahuli tayo ng madaming isda. Napuno na natin yung bitag kanina, kaya ilalagay ulit natin ito at titinan natin pagkatapos na ilang oras. May nakikita akong mga isda sa ibabaw dito. May iba pang maliliit na lugar na pwede nilang puntahan. Oh, maraming putik dito. Hindi naman. Wow! Ano yun? Ano? Ano yun? Rob, wala akong alam dyan. Parang kulay asul siya. Parang asul na sikli dyan pare. Ano? Sige, hugasan natin siya. Tingnan mo lahat ng iba't ibang pattern at kulay niya. May orange siyang buhok, dilaw na buhok, asul, pula, itim na tuldok sa mukha niya. Parang Midas cichlid siya, halos. Medyo gusto ko siya. Astig siya. Kaya ilalagay natin siya sa timba. Nasa pinakailalim siya at siyang nagpagulo sa lahat ng putik na to pare. Adiri yan. Ano bang meron sa ilalim pare? May kung ano doon. Isa pang magandang jewel. Ang ganda talaga niyan, grabe. Ang ganda talaga niyan pare, ang astig. Sige, kadalasan hindi ako nag-uwi ng jewel. Maliban na lang kung talagang maganda. Ito, ang ganda talaga. Panalo to, siguradong itatabi ko to. May mga maliliit pang isda doon. Tingnan mo kung gaano kaliit yung isa. Ayos, ang saya. May kung anong bagay sa ilalim na palagi kong natatamaan ng lambat ko. Ano ba yan? May kakaibang gumagalaw doon sa ilalim. Isa pang ulang. Tingnan mo yung kulay orange. Kita mo? Orange, orange, orange. Oo, nasa kanya pa rin ang ulang. Gustong gusto nila kainin yung lumot. Ano pa meron tayo? Molly, patay na siya. Isa pang magandang molly na namatay kahit paano. Tingnan mo yan, talagang nakaka-interest mga tol. Malaking misteryo itong imburnal na to. Iyak! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nakakuha tayo ng mga kable. Kaya pala yun ang nararamdaman mo. Oo, siguro ibalik na lang natin yan. Ayokong hawakan yan. May patay na isda sa ilalim yan. Diyos ko, ano ba yan? Isa na namang ulang bayan pare. Maliit na baby ulang. Isa na namang kakaibang kulay. Tingnan mo to pare. Kita mo, kapag baby pa sila, wala pa silang buong kulay. Pero napakaliwanag ng kulay ng ulang na to. Sigurado akong may kakaibang kulay yan. At ayan, may normal din. Tingnan mo yan. Pwede tayong magkumpara. Tingnan mo to. So dito, may babi na normal. Kita mo kung gaano siya kaitim. Oo, tignan mo tong isa. Tignan mo kung gaano siya kaliwanag ang kulay. Magkaiba talaga sila. Oo, pare, may orange na isda sa imburnal sa ibabaw. Diyos ko, tignan nyo yan. Mga pare, tignan nyo siya. Tignan nyo siya. Eto na. Hindi ko pwedeng palpak ito mga pare. Wag. Sana wag magkamali. Orange na sikli dito. Sa tingin ko nakuha mo na. Nakuha siya. Wow. Diyos ko. Ayos, ang astig nun. Yan na siguro ang pinakamakulay na isda na nakuha natin dito. Maliit na red zebra. Nahuhuli natin ang mga to. Alam mo, medyo madalas din actually. Pero hindi pa dito sa imburnal. Ang astig makita sila dito. Idadagdag natin siya sa balde. Tignan mo, pareho sila ng kulay ng balde. Pare, may African cichlids na dito ngayon. Yan ay isang African na cichlid sa imburnal. Diyos ko. Sino-sino yon? Pare, asul. Asul na ano? Asul na ano? Hindi ko alam. Sana nakita mo yon. May asul na kung ano sa lambat ko. Pare, parang may nakikita ka na namang iba. Wala akong nakikitang kakaiba, Rob. Sinasabi ko sa'yo ngayon, pare. Hindi ako naniniwala. Seryoso ako. Iyan ay isang molly. Isa na namang patay na molly. At isang tilapia. Pare, bigla na lang silang lumilitaw. Wala talaga akong ideya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bigla na lang silang lumilitaw. Grabe. Tingnan mo, ayun no. Wow! Asul na ulang. Nagawa natin pare. Oo, alam ko magagawa natin. Asul na sipit. Bitawan mong lambat kuya. Wow, babae yan, tingnan mo. Malalaman mo sa maiikling mga sipit. Eto, kukuha ako ng lalaki. Tingnan mo yan. Kita mo yung malalaki at matitibay na sipit nitong isa? Lalaki yan. Ito naman ang babae. Ang astig, mga tol, yung mga ulang na nahuhuli natin dito. Pero ito talaga ang asul. Ang galing. Yan talaga yung asul na nakita ko. Sige, sa tingin ko, sapat na ang ibinigay sa atin ng imburnal na to na isda, pagong, at kung ano-ano pa para sa araw na to. Kaya ilalagay na natin ulit ang takip. Babalik tayo sigurado. Ngayon, pupuntahan naman natin ngayon yung fish trap at titinan ko anong nahuli natin doon. Mga tol, tingnan nyo yung mga nahuli natin ngayon. Tignan nyo, 2 pagong ang nahuli natin. Yung isa, mas malaki at may kapansanan. Wala siyang isang braso. At nahuli rin natin yung kapatid niya dito. Kailangan na lang natin ng kulay orange ngayon. At kumpleto na ang ating maliit na bahagare. May nahuli rin tayo mga astig na isda tulad ng mga to. Maliit na African cichlid, Dalmatian molly, tol. Tuloy-tuloy lang tayo. Tingnan natin yung trap at alamin kung ano ang nahuli natin. Sige, tara na mga tol. May dala tayong timba. Nandito na tayo sa fish trap. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin dito. Ano? Nahuli mo ba? Grabe, nasa pader siya dito. Tol, ang puti niya, litaw na litaw talaga. Kita agad natin siya kahit malayo pa. Kita mo? Nakuha ko na. Ayos. Tol, ang astig nun, may konting pula siya. Oo, tingnan mo yan. Ang ganda, mga tol. Sige, ilalagay na natin siya sa timba. 2 puting ulang na to. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakahuli ng puti. Ayan, natanggal ko ng tali. Hila na natin pataas. Ayan na, nakikita ko na. Parang may ulang sa loob.
Oo, tingnan mo. Nandito siya. May isa pa. Tingnan mo tong isa. Puti ba o asul to? Parang asul to. Maputi ang tiya niya. Tingnan mo to. Umaakyat siya. Grabe. Umaakyat siya sa bitad, tol. Ang astig nun. Tinatangkang tumakas. Astig. Ang laki nun. Malaking lalaki yan. Kita mo yung malalaking sipit nila. So kung pagsamay natin tong isa at yung isa pang asul sa isang maliit na tangke, pwede tayong mag-expect na mas marami pang asul na crawfish na mga anak. Sigurado yan. Oo, mga tol. Tingnan natin kung ano pa meron tayo. Parang may isa pa tayong ganito, tol. Wala akong ideya kung ano sila. Tingnan mo yan. Nakahuli tayo kanina. Ang taba nun. Huy, ang ganda. Ang astig nun. Siguradong siklid yan. Hindi ko pa yan nakita dati, pero ang gaganda nila. Meron din tayo nito. Oo, sige kayo na. Tingnan natin. Ang dami rin pala nating nakuha. Medyo napurnada tayo ng baha. Parang ang ganda na ng takbo natin tapos biglang, alam mo na, nawala. Pero grabe. Mas marami pang ulang. Isa pang magandang jewel cichlid. Ang astig nun. Itong mga to, baka ipakain natin sa mga arwana o kung anuman. Hindi rin masamang ideya yon sa tingin ko. May isda doon. Oh, ano yon? Maliit na isda. Sige mga tol, lahat yan nakuha natin sa fish trap natin pare. Sa kabuuan ngayong araw mga tol, nakahuli tayo ng mga astig na isda, pagong at ulang dito sa mga bagong kanal na natuklasan natin kamakailan. Babalik talaga tayo dito. Kung gusto nyo makita yon, mag-like lang kayo sa baba. Pero sa ngayon, may balde na tayo ng mga alagaan. At ngayon, iuwi na natin silang lahat sa bahay ko at ilalagay sa kanilang mga bagong tirahan, mga tol. Ang saya nito. Kita-kit sa bahay ko. Ayos mga tol, nakabalik na tayo sa bahay ko. Nandito tayo sa mini pond para simulan ng lahat. At nandito ang Dalmatian Molly na nahuli natin. Ilalagay natin siya dito. Ang astig niya. Isa siya sa pinakamagandang molly na nahuli natin, sa totoo lang. Parang dambuhalang Dalmatian. Ayan na siya. Tignan niyo siya dun sa ilalim. Ang galing. Tignan niyo yung mga maliliit na isda, mga tol. Ngayon, magdadagdag naman tayo sa cichlid pond at ilalagay natin ang mga cichlid doon. Sige mga tol, may mga cichlid tayo na ilalagay sa cichlid pond. Meron tayong red zebra dito at itong isang random na maliit na midas. Ayan na sila. Mayroon din tayong mga misteryosong isda na sigurado akong mga cichlid din pero hindi ko alam kung anong klase sila. Idadagdag natin sila ngayon. Dalawa sila. Tignan niyo yan. Wala akong ideya kung ano sila. Mag-comment kayo sa ibaba kung alam nyo. Idadagdag na natin sila. Ayan na sila. Mga pare, tingnan nyo. Tatanggalin natin ang mga linta sa mga pagong. Ayan, tingnan niya. Tingnan nyo yan. Nasa akin na siya ngayon. Marami siyang linta mga pare. Kaya tatanggalin natin siya at ilalagay natin siya sa pond. Sige mga pare, nandito na tayo sa Black Mystery Pond. Tingnan nyo. Mayroon tayong dalawang pagong. Kakakatanggal lang natin ng lahat ng linta sa kanya. Tingnan nyo itong maliit na astig pare. Espesyal siya. Mahal namin siya. At itong maliit na ito. Ang ganda talaga nito. Ang astig ng isa na yon. Gustong gusto ko sila. Kaya ilalagay na natin sila sa pond na yon. Marami tayong mga pagong dito. Mayroon tayong soft shell. Nandito si Dumpy. Siya yung iniligtas natin mula sa basurahan. Maraming maliliit na baby. Dalawa nga doon actually. At ngayon magdadagdag pa tayo ng dalawang pagong. Ayan na sila. Ilalagay natin sila sa Crawfish Jungle Gym. Tingnan nyo, may asal tayo dito. Ayan na siya. May puti rin tayo. At isa pang puti. Tingnan mo yan. Dalawang asul at dalawang puti. Ang astig. At ang natitira mga kaibigan ay mas maliliit na crawfish, mosquito fish at jewel cichlids. Idadagdag natin dito. Ayan na sila. Ang dami naming nahuli doon. Ulit, kung gusto nyo makita ang part 3, dapat mas marami pa mga kaibigan. May mga kakaibang nahuhuli kami. Kaya siguradong babalik kami. Kung gusto nyo makita yon, mag-like at mag-subscribe sa baba. Kita-kits sa susunod. Paalam!